dapat maranasan siya natin araw-araw. Praise the Lord. Kinabukasan, mayroong ulit na bagong simula. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Doon tayo mapapalakas niya. Lahat ng mga kagamit-gamit sa Panginoon na pinapahalaga nila yung bagay ng panahon. If you love His appearing, brothers and sisters, if you love the Lord, you also love His appearing. Amen. Now, if we love His appearing, amen, we need to prepare ourselves. We need to treasure our days. We need to redeem our time. The significance of the spiritual New Year is to have a new beginning. Amen. Pag hindi tayo nagkaroon ng new beginning, bagong simula ngayon, amen, napakalaking bagay sa mga sumusunod na araw. Kaya mahalaga sa ating mga kapatid na magkaroon tayo ng spiritual beginning. Malakay 4.2, sabi ni Balit kanina, magkaroon ng sun na sisibol. Bakit kailangan pa? Kasi ang tunay na liwanag ay ang Panginoon mismo. In reality, tayo na mga mananampalataya, tayo na nakatanggap sa Panginoon, yung beginning natin ay nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. May pangailangan na maalis yung veil. Ano yung veil? Yung puso natin na hindi nakabaling sa Kanya. Sabi niya, whenever our hearts turn to the Lord, the veil is taken away. So sa ating karanasan, ganun rin mga kapatid, no? Na tayo ay pinili ng Panginoon before the foundation of the world. So hindi pa man, kumbaga, ginagawa yung sanlibutan or yung mundo, tayo ay pinili na ng ating Panginoon mga kapatid. Tayo ay kapareho kay Jacob mga kapatid. Tayo ay pinili mga kapatid before the foundation of the world. Tayo ay nahook ng mga kapatid para tayo isla na kumbaga, nabingwit. So, there is no way for us to run mga kapatid. Amen. And there is no way for us to escape mga kapatid. Once na tayo ay chosen, expected nyo na hindi na kayo makakatakas mga kapatid. Wala nang way na tayo ay makaalis sa Panginoon mga kapatid. Ang gusto niya lang at pinipili niya ay kung ano yung gumagawa ng kanyang will dito sa lupa. In our experience, we shouldn't be loose. Kailangan natin maging mapagmatsyag mga kapatid. Maraming paraan si Satan para tayo ay akitin. No, marami siyang paraan para matanggal niya itong birthright sa atin mga kapatid. Before also the foundation of the world, all things that will happen to you is arranged by the Lord Himself. Pero alam niyo ba mga kapatid na ang Diyos ay may pangarap din, siya ay may panaginip din. God has a dream, and God's dream is His house. God's dream is the building up of the church, the dwelling place of both God and man. Yung puso ng Panginoon ay maging puso din natin, which is yung para sa pagtatayo ng Ecclesia. We are blessed for every spiritual experience. Tayo ay pinili at tayo ay tinawag para sa layunin ng Panginoon. Because God's dealing is God's dispensing. Pero it doesn't mean na mag-pray tayo sa Panginoon ng more dealings, but rather we should pray for God to work more into us. The reminder for us today is that we should be careful. We should not give it up for a little enjoyment of the physical things. Rather, we must despise all things of today's world. So mga kapatid, yung environment natin, yung mga kasama natin sa buhay natin, o yung mga tao sa paligid natin, minsan ginagamit siya ng Panginoon para tayo ay makabalik tungo sa Kanya. So kailangan magkaroon tayo ng trust sa Panginoon na lahat ng bagay ay sinasaayos niya. Madalas tayo yung nananalo, di ba? Pero we should pray to the Lord, Lord, don't let the wind defeat me all the time. Dapat hindi natin hinayaan na lumipas lamang yung mga dealings and sufferings na hindi tayo nag-bless ng Panginoon. Sabi, the purpose of dealings is for us to be blessed by the Lord.